sa inyong lahat. I'm Dr. Sara Barba Cabudil and this is your every Sunday health habit companion, Doctors on TV. Mga kasangbahay, alam niyo ba na nasa 6 hanggang 7 kababaihan sa Pilipinas ang namamatay kada araw dahil sa mga komplikasyong dala ng pagbubuntis at panganganak? Ayon yan sa United Nations Population Fund Philippines. This is a very sad reality, lalo pat marami sa maternal deaths na ito ay kaya naman sanang maiwasan sa pamamagitan ng proper health care. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa Doctors on TV. Pregnancy is exciting. It should be a time to enjoy, but it also comes with risks if not managed well. To help us ensure that both mother and baby stay safe, isang respetadong obstetrician-gynecologist mula sa Makati Medical Center ang makakasama po natin ngayong umaga, si Dr. Sheila Marie Hernandez. Hello, good morning. Ako si Dr. Sheila Marie Fajardo Hernandez. Obstetrician-gynecologist ako dito sa Makati Medical Center. So for today, yung pag-uusapan natin about safe motherhood. Ang safe motherhood, programa siya o practice na nag-i-ensure na yung mga kababaihan, magkakaroon sila ng high quality care sa pagpaplano pa lang nila ng pagbubuntis, habang nagbubuntis, sa kapanganakan nila, at saka yung pagkatapos silang manganak. Siyempre, ang main aim nun talaga is maiwasan yung mga komplikasyon. At saka at the same time, mapababa namin yung tinatawag naming maternal at saka neonatal morbidity at mortality. So yung Safe Motherhood Program involves phases. So yung unang phase na tinatawag doon, yung preconceptional care. Ito nga yung before they do get pregnant. And then yung next phase, yung tinatawag na prenatal care or antenatal care. Siyempre, it involves na merong regular check-up, no, during the course of the pregnancy of the woman. And then yung third phase natin, yung actual childbirth and delivery. So dito nag-i-involve na kailangan skilled yung attendant, yung birth attendant. So it could be your doctor, your OBGYN, no? They are equipped, no, with taking care of your childbirth and delivery, and in case there are emergent obstetric emergencies, maaktuhan kaagad yan. And then yung postpartum naman, yung immediately post-delivery up to 6 weeks after that, ito yung phase naman na sinusubaybayan at fina-follow up yung ating mga nanganganak para meron ding continuity of care. And at the same time, they are already, as early as 6 weeks, they are already guided on how they will go about family planning and at the same time, taking care of their newborn child. Yung preconception care, pag-aalaga siya at saka counseling para bago pa magbuntis yung babae, na gagabayan na siya ng OB. So, siyempre, ang importante doon, sinasabi ko nga, yung babae, para siyang oven. Dapat linisin natin, alamin natin kung nasa kondisyon yung oven, at saka kung ipipreheat ba natin yung oven bago pa siya magbuntis para hindi hilaw o kaya hindi overcook yung niluluto. Ganon din yung preconception care. Dapat inaalam namin kung meron na siyang underlying problem, di ba? Alam namin yung past medical history niya, menstrual patterns, kung may psychosocial factors na nagko-contribute, bakit mahihirapan siyang magbuntis, sa family history, the works. So all of that, binubusisi yan sa preconception. Tapos binibigyan din namin ng supplementation kasi importante dun sa preconceptional phase, sinusuportahan na namin ng folic acid na pre-prevent yung tinatawag na neural tube defects. So doon pa lang nagkakaroon na tayo ng preventive measures para hindi magiging problematic yung pregnancy ng babae. Minsan mga babae sila nagkakaroon ng medical check-ups. So minsan may latent, may tinatawag na underlying problem na siya, hindi lang pa diagnosed. So kasama doon yung hypertension, diabetes, kung meron siyang thyroid problem, kung datihan na siyang may asthma, o kaya meron naman talagang genetic problem sa pamilya, importante na maalaman natin yon. Kasi makaka-contribute din siya na pwedeng maging problem pag nagkaroon na siya ng baby. So, yung mga workups doon na kailangan nating i-request at saka kung kailangan na natin siyang addressin as early as preconceptional phase, mas maganda para bago pa siya magbuntis, kontrolado at saka hindi siya makakapagbigay ng komplikasyon.
Ang high risk sa mga pregnancy ng mga babae, number 1, pag advanced maternal age. So ngayon, pag 35 ka at una mong pagbubuntis, considered ka na as high-risk pregnancy. Pangalawa, kung meron ka ng mga chronic medical illness or even dun sa phase ng pregnancy at nagkaroon ka ng hypertension, diabetes, or even any medical illnesses like asthma or thyroid, considered ka na rin as high-risk pregnancy. Pangatlo, yung may tinatawag kaming multi-fetal pregnancies. So, automatic pag twins ka o even triplets. So, siyempre, pag multi-fetal yung pregnancy mo, considered ka na rin as high-risk. Dun sa may mga underlying illness o kaya diagnosed na with an illness, it is best that they are guided by their doctor. Kasi importante, nasabi ko nga, ang babae, siya ang magiging womb, siya ang magiging nutrition ng bata. So kung hindi siya at her best health, hindi rin maganda na simulan ang pagbubuntis kung hahantong ito sa hindi term pregnancy na magkakaroon ng komplikasyon all throughout. Magiging roller coaster yung ride ng pregnancy and childbirth para sa kanya. So, yung pasyente, no, the minute na nag-pregnancy test positive siya, at least within the first 2 weeks, makita na siya ng doktor niya para magabayan din siya na kailan pang mga kailangang i-supplement at saka at the same time, kailan yung unang-unang beses siya na ma-ultrasound para ma-establish yung tinatawag naming fetal aging and viability. So, pag na-establish naman na meron na siyang heartbeat, no, at saka na gawa na ng preliminary test, baseline test, ang pregnant na babae, ang check-up is every month for the first 7 months. Tapos, between 28 to 36 weeks, every 2 weeks. And then, 36 weeks until kabuanan, weekly na yan. Mag-iiba lang ito yung check-up natin na tinatawag pag kinonsider kang high-risk pregnancy. So, siyempre, mas madalas ka ngayon kailangan makita ng OBGYN mo kasi mas kailangan kang tutukan. So, pagpunta pa lang ng pasyente sa clinic, kailangan meron kaming weight, may height. Kinukompute na namin yung tinatawag na body mass index. Kailangan makita namin nasaan siya. Nasa normal ba siya, nasa overweight, nasa obese. Tapos, kailangan namin nandoon na rin lang siya. Pa-pap smear na namin sila. Kailangan namin makita yon. Tapos, meron na kaming initial blood test, no, kasama yung complete blood test para makita namin hindi anemic. Tapos, urinalysis. Kung meron siyang blood chemistry, ideal yon. Kasi para makita ko anong estado ng atay, nakita ko na kagad yung lipid profile, kung may tendency umakyat yung asukal. So, naaagapan namin pwede nang gawa ng proper evaluation, no? First part pa lang ng unang konsulta. Gaya ng sabi ni Dr. Sheila, napakahalaga ng regular prenatal check-up and monitoring. At habang tayo po ay naghihintay ng paglabas ni baby, naku, dapat aware din tayo sa danger signs na nangangailangan ng agarang aksyon. Kaya naman, ano-ano ba ang mga danger signs na dapat nating malaman habang nagbubuntis ang isang ina? Yung mga danger signs sa pregnancy na kailangan talagang immediate na pumunta na ng hospital is number 1, pag merong heavy vaginal bleeding. So, siyempre, warning sign yan sa amin. Tapos yung pag nag-rupture yung membranes, punta na rin yan sa hospital. Yung mga pasyente na medyo attuned sila lagi sa galaw ng bata, pagkaunti o kaya hindi masyado nila nararamdaman yung galaw ng bata, umaabot ng kalahating araw, papunta na halos mag-iisang araw, kailangan pumunta muna ng hospital kahit hindi ka pa nakaschedule ng check-up mo sa OB mo. Tapos, isa rin na dapat bantayan yung mga severe, tapos persistent headache, hindi nawawala. Sumasakit pa minsan ng tiyan, o kaya nagkakaroon ng pamamaga, yung kamay, yung mukha, at saka yung legs, no? Mga sudden episodes like that. Especially pag meron na silang dating binabantayan na tumataas-taas na yung presyon. Because those are signs ng impending possible pre-eclampsia. So gusto nga nating maagapan yan, kaya dapat maagap na pupunta ng hospital.
Iba pang mga binabantayan kung biglang merong fever na hindi na nawawala, no? Bad signs kasi sa amin yung may signs of infection. Tapos biglang nagkakaroon siya ng chest pain o kaya nahihirapang huminga. Kasi dapat hanggang kabuanan, maganda pa rin yung paghinga ng mommy sa kanya nagre-rely yung baby. So, these are warning signs na kailangan pumunta ng hospital. Yung regular prenatal check-up, importante para ma-identify at saka mag-guide itong mga patients natin para maaga pa lang, alam na nila kung may problema at saka alam nila kung ano ang gagawin at saka alam nila kung ano ang pwedeng magiging solusyon. Kasi importante na yung doktor ang nag-guide para mabigyan sila ng proper medications, proper advice, especially kung if you want to maintain their weight gain during the course of the pregnancy. Siyempre, kung walang alam yung nanay, hindi niya alam kung anong bang dapat kainin, ano ang dapat na gawain, di ba? Hindi niya alam na pwede palang mag-exercise during pregnancy. So, yun yung mga instances na malaking tulong talaga kung nagpapa-regular prenatal check-up at saka nababantayan ang nanay. So between normal delivery and cesarean, meron kasi kaming dictum ng mga OB. Basta nanganganay, susubukan pa rin ang vaginal birth or your trial of labor. Kaya lang may mga instances talaga na tinatawag naming absolute contraindication para mag-normal delivery. Ano-ano yon? So siyempre, unang-una, pag may tinatawag kaming placenta previa, okay, ano yung placenta previa? Yung placenta nakaharang dun sa lalabasan ng bata o yung cervix na tinatawag, hindi pwedeng mag-normal delivery yan. Mauunahan tayo ng pagdudugo. So pangalawa din, yung mga tinatawag na abruptio placenta. Ano yun? Biglang nagde-detach yung placenta sa uterus. Siyempre pag ganun, life-saving na i-CS mo kaagad yung pasyente kasi mawawala yung lifeline ng bata. Ganun din yung cord prolapse na tinatawag habang nagli-labor, biglang pumutok yung panubikan. Siyempre, minsan nagpo-prolapse yung cord. Yun nga yung lifeline, agad-agad kailangan isalba mo yung bata. May mga kondisyones din na kahit na first baby niya, pero suhi. Kasi wala na ngayon nagdo-normal delivery ng suhi. Pag breech primi, automatic CS ka na. Yung mga dati naman na CS, halimbawa nahiwa siya ng classical section, hindi na siya talaga pwedeng mag-normal delivery. Kasi nga, pwedeng bumukas dun sa dating hiwa yung dating incision. So, dangerous for the mom. Diba? So, yung mga babies din, minsan kasi qualify natin, lalo na pag meron siyang component ng diabetes, ang lalaki ng bata niya, ang tawag namin doon fetal macrosomia. So pag ganon, 4 kilo, 4.5 kilo yung baby, siyempre pag-iisipan mo talaga, kakayanin ba to ng 4'11" na babae? So yun pa lang, medyo major decision making na sa society namin, pwede na yung i-CS, hindi na kailangang i-normal delivery. Kanina nalaman natin ang prenatal care para sa ating mga nanay paging sa kanilang mga ipinagbubuntis. At pagkatapos pong manganak, may mga pangangalaga pa rin na dapat matanggap ang mga ina. Dito na po pumapasok ang postpartum care. Ano-ano nga po ba ang mga ito at paano ito makakatulong para sa mabilis na recovery ng ating nanay na bagong panganak? Postpartum, malaking dapat bantayan is yung vaginal bleeding. Sometimes, kahit nakauwi na yung pasyente, biglang nagre-relax yung uterus. So, yun yung mga importante na a-advise natin yung moms na yung normal flow ng pagkatapos manganak, usually 2 to 3 pads per day. So, anything beyond that or heavier than that is alarming. So, dapat mag-follow up kahit na hindi pa dapat follow up. Plus, kasama doon, sometimes yung mga signs of infection. So, doon pa lang kung meron mga episodes ng fever, post-operatively, nakauwi na sa bahay, bigla na namang naglagnat, may coverage ka naman ng antibiotic, ba't maglalagnat?
siyempre iisa-isahin mo, namamagaba yung suso, pwedeng mastitis. Tapos titingnan namin yung sugat, di ba? Kaya usually 1 week to 2 weeks, follow up yan sa amin kasi gusto naming makita yung pinagtahian, kung nagkaroon ba ng wound infection, o kaya yung matres na maga, pero yung tinatawag na endometritis, no? So these are mga instances na kailangan may follow up para makita kung hindi nagkaroon ng complication post-operatively. After giving birth, it is best that they follow up at least 1 to 2 weeks pagkatapos manganak. Ito yung time na chinecheck namin kung walang naging problema yung panganganak. Follow up din doon kung sanay na siyang mag-breastfeeding, no? Kung wala rin nagiging problema sa bata, no? Ito yung time na para makita kung maganda yung bonding ni mommy at baby, no? At the same time, kung nag-a-adjust siya. Remember, ito yung pagkakataon din para yung mommy silipin kung paano niya nag-a-adjust sa mother life. Kasi siyempre, lalo na pagbaguhang nanay, hindi naman yan eksperto kaagad. So ito yung time para makita mo kung how is she coping up with her new role as a mom. Yung postpartum depression, actually serious condition, mental health condition ng mga babae kahit na nagbubuntis pa lang siya at saka pagkatapos ng mga anak. Okay, so paano siya nagmamanifest? Importante na bantayan yung mga behavioral changes na nangyayari sa babae. Lalong-lalo na kung lagi siyang iyak ng iyak, lagi siyang anxious or irritable, hindi siya nakakatulog o kaya minsan naman tulog lang ng tulog. Meron siyang changes sa appetite, walang ganang kumain. Tapos may feeling siya lagi na bad mother siya, worthless siya. Hindi siya nakakaroon ng bonding sa baby niya. Tapos yung araw-araw na interaction dapat sa bata, nagsashy away siya. So these are signs na merong mga pagbabago. Sa umpisa kasi, first 2 weeks ng mother life, pwede talagang may feeling of inadequacy yung mom. Pero siyempre, dahil nga nag-a-adjust siya at saka natututo na rin siyang mag-adjust kung paano niya i-adjust yung sleeping hours niya, yung recovery period niya, bigyan mo siya ng 2 weeks para mag-resolve to. So beyond the 2 weeks, at lumalagpas na, lalo na napapansin pa ng asawa, o kaya ng significant other, o kaya ng mga secondary support sa bahay, na nagkakaroon na siya ng problema mag-adjust. Wala nang araw na hindi nagbabago yung behavior niya, sila dapat yung mas may inkling para bigyan ng attention. Sometimes kasi yung mom, wala rin siyang insight. Hindi niya alam. Dahil nga, siyempre, marami siyang inasikaso, nagre-recuperate pa siya, kulang siya sa tulog, wala rin siyang kain. So, ang daming sabay-sabay na nangyayari sa buhay niya. So, pati siya mismo, hindi niya alam na pwede palang nag-undergo na siya ng postpartum depression. So, in that sense, it's very important for the husband and the mga secondary support to help this woman, no? Ito yung panahon na kailangang humingi ng tulong. Usually, we go through a psychiatrist, magpa-counsel tayo, no? Importante na nakakausap, may tinatawag na behavioral therapy, kakausapin siya, kung kinakailangan pang bigyan ng gamot, no? Para mag-adjust muna siya sa first phase ng life niya as a mom, para hindi siya dumating, humantong, no? May mga pagkakataon kasi nagkakaroon na rin sila ng mga suicidal ideations. Tapos yung gusto nilang i-harm yung bata, ayaw nating umabot sa ganung punto. So, sa mga kababaihan dyan, yung safe motherhood kasi, para siyang journey. So, di ba, pag may journey tayo, mas maganda, masaya, exciting yung journey, pag kahit na may mga behavioral changes na nangyayari sa katawan natin bilang buntis at saka sa panganganak, meron tayong maraming mga emotional, psychological adjustments na mangyayari, mas maganda kung handa tayo. Importante yon. Kung equipped tayo with the knowledge on what we will anticipate, on what problems will arise. Kung handa na, regular tayong may check-up sa OBGYN natin, tapos nagpapatulong din tayo, nag-guide niya tayo,
mga problema na dapat a-arise na pre-prevent na natin. So doon pa lang, plus factor na sa atin yung course ng pregnancy natin kasi ready tayo eh. Tapos kung makikita man natin na may problema, agad natin siyang naaagapan, hindi na humahantong sa komplikasyon. And therefore, yung magiging course ng pregnancy natin, hindi siya roller coaster. Tapos at the same time, di ba, mas masaya. Tsaka napaka-fulfilling ng motherhood. Pag yung outcome, siyempre, healthy na si mommy, healthy pa si baby. At para maiwasto ang mga maling paniniwala tungkol sa pagbubuntis at panganganak, it's time to do some myth busting. Dito po sa Mythbuster. Myth or fact, pregnant women should eat for two? It's a myth. Bakit? Ayaw nga nating mag-excessive weight gain during pregnancy. Di ba? Ayaw nga nating mag-complication ng diabetes, ng hypertension. Yung additional need lang is 300 to 500 calories per day. So, hindi kailangang sobra-sobra ang kakainin ng nanay. Myth or fact, pwede na yung home birth kung sanay nang magbuntis at manganak? It's a myth. Remember, kailangan mo munang malaman ano ka, classification, low o high risk. The minute na high risk ka, hindi ka nanganganak sa bahay. Kahit na pa-apat na pagbubuntis mo, datihang normal delivery ka sa bahay, mas mataas yung risk ng tinatawag na postpartum hemorrhage kung manganganak ka at ika-apat or more na ang pagbubuntis mo. Myth or fact, mahirap manganak kapag maliit ang babae? It's a myth. Ang babae na maliit, hindi nangangahulugang maliit siya, wala siyang kapasidad para magluwal ng bata. No? Mas maganda kasing i-evaluate yung tinatawag naming pelvic bone. Kalimitan sa mga babae, meron silang tinatawag na gynecoid bone. So, yun yung advantageous kasi successful yung vaginal birth kahit maliit siya. Tapos, i-considera mo rin, siyempre, kahit na 4'11 siya, pero yung husband niya, 6-footer. Tapos, 4 kilogram, 4.5 kilogram kaagad yung bata. Hindi yun magno-normal. Myth or fact, bawal mag-exercise kapag buntis? It's a myth. Ini-encourage nga na mag-exercise ng moderate exercise ang mga buntis, lalo na kung walang contraindication dapat hindi siya threatened, hindi siya nagpi-preterm labor, para magkaroon ng breathing exercise. Makatulong din siya para ma-maintain niya yung weight niya. No? Remember, we want a good increasing weight na nasa controlled, and at the same time, para sa GI motility. Kasi isang problema ng mga buntis, yung mahirap sila maggalaw ng bowels nila. So, exercise helps that. Myth or fact, safe ang babae, hindi nabubuntis, ibig sabihin kapag nagpapasuso? It's a myth. Wait, we have to discuss yung breastfeeding, protective lang siya kung full breastfeeding si nanay. So that means in the first 6 months of life, full breastfeeding means every 3 to 4 hours kanya lang. Walang mixed feeding, walang milk formula, wala pang supplemental feeding. Tapos at the same time, hindi pa nagre-regla si mommy. Then that becomes protective for sexual intercourse. Myth or fact, dapat pagbigyan lahat ng cravings o yung pinaglilihian ng buntis? It's a myth. Kasi pag meron kang cravings, lalo na ang cravings mo puro salty, puro sugary, detrimental sa pregnancy. Ayaw nga natin magkaroon ng komplikasyon. So kahit may cravings, especially yung ibang buntis gusto pa mag-sushi, mag-sashimi, yung mga raw or undercooked food, no siya. Kasi chances are magkakaroon ka pa ng mga foodborne infection. So pipiliin. Anything in moderation, okay lang, no? But anything na alam mo namang hindi nutritious, hindi healthful for the baby, avoid. Thank you so much, Doc Sheila, for sharing your expertise with us today.
And for more information about Makati Med services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999 o 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime, or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner located at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. At bukod po sa mga paghahandang nabanggit ni Doc Sheila, safe motherhood also includes proper nutrition. Ano-ano nga ba ang mga pagkain na babagay sa isang buntis? Let's tune in to Women's Health. Hi, I'm Dr. Jocelyn Zamora Mariano. Ako ay isang obstetrician at gynecologist sa University of Santo Tomas Hospital. Ako po ay isang gynecologic oncologist. Pero ngayon, gusto ko po kayong turuan kung paano tamang nutrition habang tayo ay nagbubuntis. Ang nutrisyon ay importante sa pagbubuntis dahil sa ating sarili bilang isang ina, doon nakasalalay ang paglaki ng bata. Kaya kailangan nating pahalagahan ang ating nutrisyon habang tayo ay nagbubuntis. Alamin natin kung anong mga kailangang kainin sa bawat trimester ng pagbubuntis. Meron bang kailangang idagdag na calories na kailangan pag tayo nagbubuntis? Pare-pareho bang dapat kainin? Kung ikaw ay normal ang weight mo bago ka nagbuntis or kapag ka mababa or mataas din ang timbang mo. Alamin natin yan lahat sa araw na to. Pagka tayo ay nagpaplanong magkaroon ng anak or nagpaplano tayong magbuntis, importanteng alamin muna natin yung ating baseline na tinatawag na BMI. Alamin natin kung ano yung ating timbang base sa ating height at doon natin malalaman kung ano yung kailangan nating idagdag pa na nutrisyon or calories habang tayo ay nagbubuntis. May mga supplements na kailangan tayong isaalang-alang kung tayo ay gustong magbuntis ng walang problema. Particularly, habang nagkakaedad kasi ang isang babae, kumakaunti ang mga itlog na ang healthy eggs na lumalabas sa atin. Kaya importanteng malaman natin kung anong tamang panahon ng pagbubuntis. Kasabay nito, ang pinaka-importanting supplement na dapat nating isipin ay ang folic acid. Ang folic acid ay tumutulong upang maiwasan natin ang pag-develop ng mga tinatawag na neural tube defects. Ano ba yung neural tube defects? Yan yung mga batang may pinapanganak na merong bukol sa may gulugod o kaya may bukol sa may brain, lumalabas yung brain nila, hindi nagde-develop yung brain system nila. So, gusto nating maiwasan ito para maging healthy at maganda ang brain development ng baby. Kaya binibigyan natin sila ng folic acid at least 3 months before they want to get pregnant. Bukod pa ito sa iba't ibang mga sustansyang nakukuha natin sa tamang pagkain in preparation for the pregnancy. Okay, sa first trimester naman ng pregnancy, ito yung unang 3 buwan ng pagbubuntis. Dahil ito ang panahon na binubuo pa yung baby. Para siyang jigsaw puzzle na lumalaki pa lamang yan. Gusto nating tama yung mga pagkakadikit o pagkakalapat ng jigsaw puzzle. So it's a period of development ng organs as well. So importante maganda ang protina sa panahong ito. Again, ang folic acid, kailangan natin yan. Kailangan natin yung mga pagkain na tumutulong sa pag-develop ng iba't ibang organs ng body sa panahong ito ng pagbubuntis. Okay, during the second trimester, meron na tayong nabuong puzzle eh. Ang gusto lang natin ngayon is paggandahin yung puzzle na nabuo natin. Ihuhulman na natin ngayon dahil lumalaki na yung nabuo nating pagbubuntis noong una. Kaya kailangan nating dagdagan ang mga nutrients natin dito. Dito pumapasok na ang iron. Ang iron ay importante upang mapanatili natin ang level ng hemoglobin sa ating dugo. Ang iron stores natin, mataas ang pangangailangan natin sa iron during this time. Dahil sa panahong ito, tumataas yung tinatawag naming blood volume. Pero tumataas din yung red blood cells. Hindi nga lamang siya makahabol dun sa blood volume. Kaya may tendency tayong maging anemic habang tayo ay nagbubuntis at ito'y nararanasan natin during the second trimester. So, importante sa panahong ito ang pagbibigay ng iron sa ating mga buntis upang makatulong sa pananatili ng iron stores nila sa kanilang katawan.
Sa third trimester, ito yung panahon na kailangan nating magdagdag ng calories kasi humahabol na tayo para pagandahin yung paglaki ng bata. So may kadagdagang mga 400 to 450 kilocalories per day ang dapat nating idagdag sa ating pagkain. Pero kailangan din bantayan natin yung pagtaas ng timbang sa panahon nito. Dahil minsan, ang na-expect nating weight gain, kung normal yung ating tinatawag na BMI, nung tayo ay hindi buntis pa, kailangan natin ng 1 pound a week lang. Kaya tuwing nagpe-prenatal care kayo, follow-up kayo sa amin, binabantayan namin ang timbang. Pag nakikita namin lumalagpas kayo sa 1 pound per week, binabantayan namin yan, baka nagkakaroon kayo ng gestational diabetes. So, importanteng malaman natin yon. So, pag nalaman natin nag-gestational diabetes, pwede natin i-cut off. Hindi kasi lahat ng buntis pare-pareho eh. Kaya yung may iba na nangangailangan ng dagdag na calories, meron namang iba na dapat nating bawasan kasi meron na silang problema sa kanilang diabetes. We still need a lot of protein sa panahong ito kasi kailangan nating pagandahin ang tubo ng buto at saka yung mga tissues ng bata na ating dinadala sa ating mga sinapupunan. Iiwasan natin ang pag-inom ng alcohol. Meron tayong tinatawag na fetal alcohol syndrome. Meron silang certain features na nagsasabi sa atin na malamang nung buntis ang nanay nito, uminom to o umiinom ito ng alcoholic drinks. Kaya ganyan ang kanyang nangyari doon sa kanyang pinagbubuntis. Iwasan din natin ng too much coffee dahil kailangan nga in moderation lang pagka iinom tayo ng mga ganito. Anything that we take, kailangan in moderation na kasi pag sumusobra, may mga kasama ring hindi magandang resulta sa ating pagbubuntis. So, too much of everything is not nice, so everything should be in moderation na ating kakainin. May cravings tayo habang nagbubuntis. Ito yung tinatawag naming pica. No? Meron kang cravings for some things para ma-offset yung nararamdaman mong pagduduwal. No, meron kasi talagang physiologic na nangyayari or natural na nangyayari sa katawan natin na nakakapagpabago ng ating pagkain or yung ating panlasa sa pagkain, lalo na sa first 4 months ng pregnancy. Ito yung panahon ng pagsusuka, pagduduwal. Gusto nating ma-offset yun para matanggal yun. Kaya minsan naghahanap tayo ng isang bagay na maaring magpatanggal ng nararamdaman natin. Hanggat maaari kasi habang buntis, gusto nating kumakain sila. Hindi man sila makakain ng normal na 3 times a day, pwede siyang gawing paunti-unti, pero madalas ang pagkain. So, minsan yung paghahanap ng mga pagkain ganyan, minsan isang form din niya ng paglalambing sa kanilang mga asawa na gusto niya, nabibigyan din siya ng attention habang nagbubuntis siya dito. Pero, scientifically, gusto nating malaman, ma-explain na ang sanhi ng pag-crave natin sa mga ganitong bagay ay dahil sa mga nangyayari sa ating gastrointestinal system. May mga effect ang hormones na pwedeng magpabago ng panlasa natin sa mga pagkain. Kaya nanghihingi tayo ng mga minsan mahirap na hanapin. No? Walang kinalaman yung itsura ng kinakain mo sa magiging itsura ng anak mo. Ang itsura ng ating mga magiging supling, magiging mga anak natin ay base sa mga characteristics na dala nating mag-asawa. No? So, it's a shared traits yan, base sa genes na naibigay ng asawa mo at naibigay mo rin para mabuo ang baby. Walang kinalaman yung pagkain. Hindi totoo naman na kapag mahaba ang baba mo, dahil kain ka ng mangga, no, ikaw ay nagbubuntis. Hindi totoo yon. Hindi porke mahilig ka sa maitim na kulay, magiging ganun din ang kulay ng anak mo. Hindi rin. So, sa mga kinakain natin, hindi yun nagpapabago ng anyo ng ating mga anak. Bagkus, ginagawa niyang healthier ka kasi. Dahil healthy yung kinakain mo, mas maganda yung mga lumalabas na characteristics. Parang na-enhance yung characteristics ng anak mo. Hindi dahil sa kinakain mo, no? Per se, figuratively, hindi dahil doon sa itsura ng pagkain na kinain mo. So, importanteng pupunta kayo sa doktor ninyo para magpatingin kapag kayo ay nagbuntis na. Dahil naipapaliwanag namin kung bakit meron kayong mga nararamdamang mga ganitong bagay, lalo na yung pagduduwal at saka yung pagsusuka habang nagbubuntis. Yung iba kasi ayaw kumain. Dahil akala nila tuwing kakain sila, magsusuka na sila o maduduwal sila. Pero may certain period lang yan .
At mayroon kaming mga pagkain na pwedeng sabihin sa inyo na pwede nyong kainin habang kayo'y nagbubuntis. Importante, umiinom tayo 6 to 8 glasses of water a day, 2 to 3 liters per day para nahahydrate ng maigi ang ating katawan. Isa pang problema pag nagbubuntis tayo, nagko-constipate tayo, nahihirapan tayong dumumi, nagkakaroon ng mga hemorrhoids. Dala yan sa mabagal na paggalaw ng ating mga bituka habang buntis tayo. Again, effect ng hormones yon. So dapat kumain din high fiber na foods, eat a lot of fruits para kayo ay maging maluwalhati yung inyong babawas ng dumi, no, or pagdudumi natin. So kailangan natin lamang i-balance yung ating kakainin. Hindi natin kailangan ng mamahaling pagkain para sa source ng protina. Maraming magagandang source ng protina tulad ng nuts, tulad ng itlog, no? Hindi kailangan ng parating steak. Kasi meron tayong pwedeng mapagkukunan ng mas mura pero mas masustansyang pagkain na tutulong sa paglaki ng ating dinadala sa ating sinapupunan. So, importanteng magpunta kayo sa inyong mga doktor, sa mga obstetricians ninyo para malaman kung ano ang tamang kainin habang buntis, kung ano ang dapat, kung anong hindi dapat kainin habang kayo'y nagbubuntis. Again, this is Dr. Jocelyn Zamora Mariano at kung gusto po ninyong humingi pa ng karagdagang kaalaman, maaari po niyo akong bisitahin sa University of Santo Tomas Hospital. Magandang araw po sa ating lahat. Mga kasambahay, lagi nang kaakibat ng usapang motherhood ang pagpapasuso. It's one of the most natural and powerful ways to nourish our bundle of joy. But for some mothers, breastfeeding can be challenging. So, here are some tips for nursing mommies. Isa ka bang bagong mami at gusto mong i-breastfeed si baby pero nangangamba na kulang ang milk supply mo? Naku mami, hindi ka nag-iisa. I'm Police Major Maria Eliza Tahon, Medical Officer ng OBGYN ng PNP General Hospital. Sa mga bagong panganak, ang normal na dami ng milk will vary. No? So from 2 to 3 days, usually it's only 10 ml to 100 ml. But as the days progress and then continues yung lactation, it could reach up to 400 to 700 ml per day. So gaano kadalas ang pagpapadede sa baby? In newborns, usually it is every 2 to 3 hours. No? So at most in a day, you have 8 to 12 feedings per day. Para minsan, you can also recommend feeding on demand. So, pag makikita mo na parang gusto nang dumedi ni baby, you can also feed the baby. Sa pagpapasuso, merong acceptable discomfort. But generally, it is tolerable. Sometimes, makaka-cause siya ng pain, especially if hindi tama yung paglalatch ng baby. Ang tamang paglalatch ng baby is when yung buong bibig ng baby nakabuka at nakadikit sa suso. So hindi siya yung dapat yung buong bilog ng suso ang na-accommodate ng bibig ng baby. Hindi lang yung nipple. Kasi pag sa nipple lang siya nakadikit, masakit talaga yon. And minsan nagko-cause yung ng dryness and cracking of the nipple. Okay? So, the usual position ng baby is the cradle position. Okay? So, naka-hook siya dito sa siko and yung buong forearm mo is supporting the back of the baby. And then, dikit siya dito sa suso. Okay? Then, there is also the cross-cradle hold, and then there is the football hold, or clutch nakahawak siya dito. No? Ang importante is nakasupport yung kamay mo or supportahan yung neck ni baby. Okay? And then, you can also have the side-lying position, nakahiga, pero nakasupport pa rin yung arm, and then the head ni baby. And the most important thing, or the most important principle here is that yung head ni baby is on the upper position, para hindi siya magkakaroon ng aspiration. Okay? And then, basta ang importante, you are comfortable, you support the neck of the baby, and the head is at the upper position.
Huwag kalimutan ang pagpapadighay kay baby. Dapat nakapress yung tummy ni baby dito sa shoulder mo or pwedeng nakadapat naka. Okay? The very signal na sapat yung milk ni baby is comfortable si baby. Hindi siya umiiyak. After the feeding, relaxed si baby. Okay? Ano yung mga senyales na hindi sapat yung gatas na naiinom o na napapadede kay baby? So number 1 is irritable. Umiiyak sila kahit matapos na yung pagpapadede. Hindi gaanong basa or hindi laging dry yung diaper. Hindi tumataas yung timbang ni baby at wala kang maririnig na paglunok ng baby. So, wala kang narinig, ibig sabihin wala siyang naiinom. Number 1, frequent stimulation. Ang frequent stimulation is lagi kang nagpapadede. It is like a domino or it is like a cycle. So, magpapadede ka para lumakas yung breast milk production mo. So, lagi lang. That is number 1. Tamang nutrition, hydration, and bawas ang stress ng mommy. Okay? When you feel that your breast is engorged or full of milk, you do number 1, the breast pump. If wala, you can nakakaramdam ka ng discomfort, you apply warm and cold compress alternate. Okay? And then you also wear loose clothing or loose na bra para hindi siya masakit. With regards to cracking of nipples, pwede kang mag-hydrate. Probably you are dehydrated. You can also apply nipple creams. Pwede mo ring yung milk mismo, pwede mong hayaan na matuyo doon sa nipple para magkakaroon ng natural healing. Number 1 is self-care. So, kung ano yung nararamdaman mo, papansin mo, and then aagapan ng mas maaga. Breast engorgement, you apply warm and cold compress. Nipple cracking, you do the previously mentioned, yung pag-wash, pag-apply ng nipple creams. Okay? And then, you also have support. You ask support from your family and especially your husband. Hindi mo dapat kailangang suluhin ang pagpapa-breast milk. Okay? Para magkakaroon ng magandang breast milk production and then magandang or successful ang pagpapa-dede kay baby. Pwede rin silang humingi ng tulong kung hindi pa marunong ang mommy with regards to breastfeeding. Pwede naman, especially the grandmas or mga midwives can help teach the mother how to breastfeed the baby properly. With regards to breastfeeding, kailan hihingi ng tulong sa doktor or sa lactation consultant? It is when your breastfeeding or yung pagpapadede ay nakaka-apekto na sa daily activities, nakaka-apekto sa health ng mommy or ni baby. So mga mommies, breastfeeding is important and it is recommended to breastfeed exclusively for 6 months and continue the breastfeeding up to 2 years. Nakakatulong ito sa health ni baby and also your bonding with your child. Again, this is Police Major Maria Eliza Tahon, Medical Officer and OBGYN of PNP General Hospital. There you have it, mga mommies! Enjoy bonding with your baby through breastfeeding using the tips we have just watched. Salamat po sa inyo nga pagtutok sa amin ngayong umaga. Bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga health partners. Doctors on TV would like to thank Soc Sargent General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Salamat din po sa River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. Doctors on TV would also like to thank Tondo Medical Center located at Honorio Lopez Boulevard, Balut, Tondo, Manila. For inquiries, you may dial 028865-9000. Healthcare within your reach.
Thanks as well to Fidel Mundo Medical Center, located at 11 Banawe Street, Quezon City, 1113 Metro Manila. For more information about their services, you may contact them at 02-8712-0845. And Doctors on TV would also like to thank Makati Medical Center Medical Director, Interim Co-President, and CEO Dr. Saturnino P. Javier, the Chief Finance Officer of MMC Interim Co-President and CEO Mr. Arnold C. Ocampo, the Senior Vice President, Ms. Arlene L. Songko, Assistant Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, the Unit Head Manager of the Communications and Special Projects, Mr. Mark Funelas. Salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa ating programa. Gusto ko din pong pasalamatan ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa amin pong public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of the KDR Group of Companies. Siyempre, binabati ko din po yung aking kambal, si Ion Sia. Hello. Hi kay EJ. Belated happy birthday sa aking kapatid, si Norman. Hi kay Doc Alain. At sa mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness. And also, hi to Tita Letty Duarte and kay Deng. And of course, sa mga taga Delicates Food Corporation, headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. And Nani and Tatay, I love and miss you both so much. Ayan. At kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share sa mga kaibigan ninyong health conscious, naku, pwede po. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit the subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para lagi po kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 a.m. alas 9 ng umaga, dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol po sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs.